Giling mo ang iyong pandinig, O Panginoon, at ako'y sagutin mo, sapagkat dukha at nangangailangan ako. Ingatan mo ang aking buhay, sapagkat ako'y banal na tao. Ikaw na aking Diyos, iligtas mo ang iyong lingkod na nagtitiwala sa iyo. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, salamat sa panibagong buhay at kalakasan na taglay ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa isang linggo na kami ay inyong iningatan. Di mo pinabayaan at ibinigay anuman ang aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, dahil tunay na kami ay inyong minamahal. Sa araw na ito ng linggo na ibinigay mo upang sana kami ay magkasama-sama dito sa inyong bahay dalanginan, ay magsasama-sama pa rin magpapasalamat at magpupuri sa iyo, Ama, sa kanya-kanyang tahanan habang nakikinig ng salita mo mula sa tagapagsalita na gagamitin mo, Ama, sa araw na ito. Hindi po magiging hadlang ang mga problema, ang krisis na aming kinaharap upang hindi po namin ito magawa. Humihingi din po kami, Ama, ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang sa iyo bilang lingkod at anak mo. Patuloy po, Ama, na itinadalangin namin ang mga kapatid namin may karamdaman na sila po ay inyong pipuin at pagalingin. At ang katagumpayan po ng aming pagsamba sa oras na ito ay aming itinataas lamang sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at ang ito ay aming panalangin sa pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. This is my Father's world, and to my listening ears all nature sings, and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world, I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas, His hand the wonders wrought. This is my Father's world, I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas, His hand the wonders wrought. This is my Father's word, oh, let me never forget that though the wrong seems off so strong, God is the ruler yet. This is my Father's world, the battle is not done. Jesus who died shall be satisfied, and heaven and earth be one. This is my Father's world, the battle is not done. Jesus who died shall be satisfied, and heaven and earth be one. Jesus who died shall be satisfied, and heaven and earth be one. I am yours, and you are mine. Ang unang pagbasa ay natatagpuan sa Genesis 21, verse 8 to 21. At ito po ang sinasabi: Lumaki ang sanggol at inawat sa pagsuso, at nagdaos ng malaking handaan
si Abraham ng araw na ihiwalay sa pagsuso si Isaac. Subalit nakita ni Sarah ang anak ni Hagar na taga-Ehipto na ipinanganak kay Abraham, na nakipaglalaro sa anak niyang si Isaac. Kaya sinabi niya kay Abraham, "Palayasin mo ang aliping ito at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping ito na kahati ng aking anak na si Isaac." Ang bagay na ito ay naging lubhang mabigat sa kalooban ni Abraham dahil sa kanyang anak. Sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang magdamdam ng dahil sa bata at dahil sa iyong aliping babae. Makinig ka sa lahat ng sasabihin sa iyo ni Sarah, sapagkat sa pamagitan ni Isaac, papangalan ang iyong binhi. Ang anak ng alipin ay gagawin mo ring isang bansa, sapagkat siya ay iyong binhi." Kinaumagahan, maagang bumangon si Abraham at kumuha ng tinapay at lalagyan ng tubig na yari sa balat at ibinigay kay Hagar. Ipinato ang mga ito sa kanyang balikat at ang bata siya ay pinaalis. Siya umalis at nagpapagalagala sa ilang ng Beersheba. Nang maubos ang tubig sa lalagyang balat, kanyang inilapag ang bata sa ilalim ng isa sa mababang puno. At siya umalis at umupo sa tapat ng bata na ang layo ay may isang banat ng pana at sinabi niya, "Ayaw kong makita ang kamatayan ng bata." At pag-upo niya sa tapat ng bata, siya ay nagsisigaw at umiyak. Narinig ng Diyos ang tinig ng bata, at mula sa langit ay tinawag ng anghel ng Diyos si Hagar at sinabi sa kanya, "Napano ka, Hagar? Huwag kang matakot, sapagkat narinig ng Diyos ang tinig ng bata sa kanyang pinalalagyan. Tumindig ka, itayo mo ang bata at alalayan mo siya ng iyong kamay, sapagkat siya gagawin mong isang malaking bansa." Binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata at siya ay nakakita ng isang balon ng tubig. Pumunta siya roon at pinuno ng tubig ang lalagyang balat at pinainom ang bata. Ang Diyos ay kasama ng bata at siya ay lumaki at nanirahan sa ilang at naging sanay sa paggamit ng pana. Tumira siya sa ilang ng paran at ikinuha siya ng kanyang ina ng asawa sa lupain ng Ehipto. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Purihin ang Panginoon. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon sa pagkasulat ni San Mateo. Kabanatang 10, talatang 24 hanggang 39. Ganito po ang sinasabi. Hindi nakahigit ang alagad sa kanyang guro, o ang alipin sa kanyang Panginoon. Sapat na sa alagad ang maging tulad ng kanyang guro, at sa alipin na maging tulad ng kanyang Panginoon. Kung tinawag nilang Beelzebul ang Panginoon ng sambahayan, gaano pa kaya nila lalaitin ang mga kasambahay niya? Kaya huwag ninyo silang tatakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi maayat, at walang natatago na hindi malalaman. Ano mang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag, at ang narinig ninyo sa bulong ay pagsigawan ninyo sa ibabaw ng mga bubungan. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makapupuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Hindi ba pinagbibili ng isang kusing ang dalawang bayan?
Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong Ama. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Huwag nga kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming mayan. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na sa langit. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay pagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na sa langit. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng taba. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina na higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. At ang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo ito. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa sa kanyang mga salita. Amen. I'll be doing pretty well. Thank you for your guiding hand.
Papa at Erpat. Thank you po sa mga daddy. Salamat po sa lahat ng tatay, buhay man or sa mga kabilang buhay na salamat po sa mga sakripisyo niyo. Happy Father's Day. Thank you for taking care of us. Happy Father's Day. Isang mapagpalang linggo ng umaga po sa ating lahat. Isang araw naman po ng linggo na kung saan ay ginaganap natin sa pamamagitan ng live streaming ang ating pananambahan dahil sa pagsunod natin sa batas na ipinaiiral ng ating gobyerno upang maiwasan natin ang panganib na dulot ng COVID-19 virus. Kamusta po tayong lahat? Tayo po ba ay alipin pa din ng takot at pangamba? Maaari po. Ngunit sa kabila ng lahat ng panganib, ng mga pangamba, mga agam-agam, ay dapat nating isa-isip na meron tayong isang Diyos na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Isang Ama na matatakbuhan. Isang Ama na malalapitan. At isang Ama na maaasahan natin sa lahat ng mga bagay. Isang Ama na magmamahal at kakalinga sa atin at hindi tayo pababayaan. Ang ating pong mensahe ngayon ay patungkol sa mga ama ng tahanan dahil sa ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang Father's Day. Kaya nga po, nais kong samantalahin na batiin kayo lahat ng Happy Father's Day. Ating pong pakinggan ang sinasabi sa kasulatan mula sa 2 Samuel chapter 7 verses 14 and 15 na ganito po ang nilalaman. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingin na siya ay anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit, ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago. Di tulad na nangyari kay Saul. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa natin ng kanyang banal na mga salita. Tayo po ay saglit na manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri at dinadakila namin ang iyong pangalan sa umagang ito ng aming pananambahan. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu upang mapahayag namin ang iyong mga salita at madama namin sa aming mga puso ang mensahe na hatid mo sa amin ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Sa araw po na ito, ay ipinagdiriwang natin ang Father's Day. Isang mahalagang araw at punto sa ating buhay na alalahanin natin ang kadakilaan ng Ama ng ating mga tahanan. Mga amang nagbanat ng kanilang mga buto upang bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Mga buting ama na nagsisikap
at ginagawa ang anumang bagay ganaman ito kahirap upang tayo ay makapamuhay ng maayos. Nakababagbag damdamin po at nakakadurog ng puso ang mga amang nasaksihan po natin sa panonood ng mga balita tungkol sa pandemic na virus. Ilan sa kanila ay napapaiyak dahil sa kahirapan at pag-aalala sa kanilang pamilya. Umiiyak dahil wala silang mahagilap na paraan upang itawid ang kanilang pamilya sa gutom. Dahil nawalan sila ng hanap buhay at marami ang hindi nabiyayaan ng ayuda ng ating gobyerno. Ganyan ang mga amang may malasakit sa pamilya at hindi gaya ng ibang amang sa halip na ayusan ng pamilya ay nagiging pabigat pa. Sino po ba tayo sa kanila? Ang mga salitang ating napakinggan ay ang naging tugon ng Diyos kay David. Nasa kanyang kamatayan ay isa sa mga anak ito ang magtatayo ng templo para kay Yahweh. At sa kanyang angkan, magmumula at maghahari ito sa kanyang bayan magpakailanman. Kaya nga, pinilala ng Diyos ang anak ito na David na kanyang anak at maging ama nito. Ngunit sinabi niya na bagamat ganito ang magiging tunay niya sa anak na ito ni David, ay hindi nangangahulugan na hindi niya ito parurusahan sakaling makagawa ito ng kasalanan. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi niya ito mahal. Pagkarino ng mga kapatid ay ganito ang nagiging takbo ng mga pangyayari sa buhay ng mga magulang, lalo na sa ama ng tahanan. Nagiging kontrabida ang mga ama sa buhay ng kanilang mga anak dahil hindi nila gusto ang kanilang ginagawa na kung minsan ay nagtuturo sa kanila na parusahan ang kanilang mga anak sa iba't ibang kaparaanan. Minsan, napapagbuhatan natin sila ng kamay o napagsasabihan ng masakit. Labag man sa ating kalooban upang sila ituminok. Ngunit ito ay nagagawa lang nating mga magulang upang mapaganda ang kanilang buhay at hindi nangangahulugan na hindi natin sila mahal. Ginagawa lang ito ng mga ama sa kanilang mga anak upang bigyan sila ng aral at matuto sa kanilang kamahalan. Sa mga kawikaan po, chapter 1, verse 8, ay ganito ang ating mababasa. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Ganon din, nasusulat sa Kawikaan, chapter 23, verse 22. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag gumakin ng iyong ina sa kanyang katandaan. May ganito po akong karanasan sa aking ama. Nang kasalukuyang siya po ay nabubuhay pa. Lubha po siyang strikto sa aming magkakapatid. Napapabuhatan kami ng kamay sa mumunting pagkakamali hanggang sa lumalaki po kami ay natuto akong magtanim kung hindi man po galit ay tampo sa aking ama. Hindi siya perfectong tao o ama, ngunit mabuti siyang ama sa kanyang pamilya. Hindi siya palasimba
Ngunit pinagtutulakan ang niya kaming humimba sa araw ng linggo. Kaya lumaki kami na may takot sa Diyos. At hindi nalimutan sumimba hanggang ngayon. At dala namin ito sa aming mga anak at sa aming kaapu-apuhan. Kung hindi sa kanyang kahigpitan at disiplina, siguro wala ako o kaming magkakapatid sa kalagayan namin ngayon na maganda at maayos. Pinalaki niya kami na may pagmamahal at may pagmamalasakit sa isa't isa. Nagdadamayan at nagtutulungan sa oras ng kagipitan. Ang isang ama ay sagisag ng malakas at na-influensyang tao sa kanyang pamilya. Sila ang huwaran ng kanilang mga anak. Sila ang inaasahang magtatanggol sa kanilang pamilya sa oras ng panganib. Ang mga ama ang inaasahan ng kanilang pamilya na mag-aangat sa kanila sa panahon ng kagipitan. Ang nakakalungkot lang po ay marami sa ating mga ama ng tahanan ang walang malasakit sa kanilang mga pamilya. Inuuna po ang kanilang mga bisyo kaysa sa pamilya. Mabuti sa ibang tao, ngunit masakit sa pamilya. Ganun pa man, ay karapatan natin na sila ay bigyan natin ng paukulang paggalang at pagmamahal. Sundin natin ang kanyang mga pangaral at huwag natin ipagwalang bahala ang turo ng ating mga ina at huwag silang hamakin sa kanilang katandaan. Ito ang gusto ng Diyos na buhay ng kanilang mga anak. Dahil hindi nila gusto ang kanilang ginagawa na kung minsan ay nagtuturo sa kanila na parusahan ang kanilang mga anak sa iba't ibang kaparaanan. Minsan, napapagbuhatan natin sila ng kamay o napagsasabihan ng masakit. Labag man sa ating kalooban upang sila ay tuminag. Ngunit ito ay nagagawa lang nating mga magulang upang mapaganda ang kanilang buhay at hindi nangangahulugan na hindi natin sila mahal. Ginagawa lang ito ng mga ama sa kanilang mga anak upang bigyan sila ng aral at matuto sa kanilang kamaalingan. Sa mga kawikaan po, chapter 1, verse 8, ay ganito ang ating mababasa. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Ganon din, nasa sulat sa Kawikaan, chapter 23, verse 22. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag gumakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. May ganito po akong karanasan sa aking ama. Nang kasalukuyang siya po ay nabubuhay pa. Lubha po siyang strikto sa aming magkakapatid. Napapabuhatan kami ng kamay sa mumunting pagkakamali hanggang sa lumalaki po kami ay natuto akong magtanim kung hindi man po galit ay tampo sa aking ama. Hindi siya perfectong tao o ama, ngunit mabuti siyang ama sa kanyang pamilya. Hindi siya pala simba, ngunit pinagtutulakan na niya kaming mimba sa araw ng linggo. Kaya lumaki kami na may takot sa Diyos.
at hindi nalimutan sumimba hanggang ngayon. At dala namin ito sa aming mga anak at sa aming kaapu-apuhan. Kung hindi sa kanyang kahigpitan at disiplina, siguro wala ako o kaming magkakapatid sa kalagayan namin ngayon na maganda at maayos. Pinalaki niya kami na may pagmamahal at may pagmamalasakit sa isa't isa. Nagdadamayan at nagtutulungan sa oras ng kagipitan. Ang isang ama ay sagisag ng malakas at na-influensyang tao sa kanyang pamilya. Sila ang huwaran ng kanilang mga anak. Sila ang inaasahang magtatanggol sa kanilang pamilya sa oras ng panganib. Ang mga ama ang inaasahan ng kanilang pamilya na mag-aangat sa kanila sa panahon ng kagipitan. Ang nakakalungkot lang po ay marami sa ating mga ama ng tahanan ang walang malasakit sa kanilang mga pamilya. Inuuna po ang kanilang mga bisyo kaysa sa pamilya. Mabuti sa ibang tao, ngunit masakit sa pamilya. Ganun pa man, ay karapatan natin na sila ay bigyan natin ng kaukulang paggalang at pagmamahal. Sundin natin ang kanyang mga pangaral at huwag natin ipagwalang bahala ang turo ng ating mga ina at huwag silang hamakin sa kanilang katandaan. Ito ang gusto ng Diyos na ating gawin at ito ang nararapat nating gawin. Sa panahon po natin ngayon, ang kailangan ng ating kalipunan ay mga amang magtatayo sa atin sa pagkakadapa at gawin ang makadiyos nilang katungkulan sa kanilang pamilya. Ilang pong mga qualities o katangian ng isang amang makadiyos ang nais ko pong ibahagi sa atin. Una po, a godly father loves God. Ang amang makadiyos ay mahal ang Diyos. Sikapin po natin na pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban upang ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan natin. Maging una sana ang ating relasyon sa Diyos upang makamtan natin ang kaligayahan sa buhay. Kung wala tayong tamang relasyon sa Kanya, ay hindi tayo makakatiyak na magkakaroon ng tamang relasyon sa ibang tao. Kung tayo lalayo sa Diyos, wala kapayapaan naghihintay sa atin. Pangalawa po, a godly father loves his wife. Ang amang makadiyos ay mahal ang kanyang asawa. Napakalaga po na mahalin natin ang ating mga asawa at hindi binubugog o minamaltrato. Sila ang katuwang natin sa buhay sa pagbuo ng isang magandang pamilya. Karamihan sa ating mga lalaki ang akala sa pagmamahal ay tungkol sa sex lang. Ngunit parte ng pagmamahalan ng sex. Pero hindi ito sapat. Sa Ephesians chapter 5, verses 25 to 33, kung ating mababasa, ay sinasabi na ibigin natin ang ating mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng sarili niyang katawan. Ang tunay na pagmamahal ay naghahanap ng paraan upang makatulong pangangailangan ng ibang tao. Hindi makakabawas ng ating pagkalalaki
ang ipakita natin ang pagiging romantiko natin sa ating mga asawa. Kung may sasakyan po tayo, ay pagbukas po natin sila ng pintuan ng ating sasakyan kung tayo ay aalis. Kung mag-dinner tayo sa isang restaurant, ay hilahan natin yung siya para siya makaupo. Tumulong tayo sa kanila ng mga gawing bahay, gaya ng paglilinis ng banyo at maraming iba pa. Ang ating mga anak ay natututo sa atin kung paano natin tinatrato ang ating mga asawa. Isang araw, pag nag-asawa na din sila, ay gagawin din nila ang ginawa mo sa kanilang ina. Pangatlo po, a godly father loves his children. Ang amang makadiyos ay mahal ang kanyang mga anak. Ang pagmamahal sa anak ay higit sa isang provision para sa material na bagay. Hindi po nila kailangan ito. Ang kailangan po nila ay ang oras natin. Kung kailangan natin po silang disiplinahin, gawin ito po natin dito ng may pagmamahal. Huwag mo po natin silang paluin na may halong galit tayong nararamdaman. Itinuturing ng mga bata ang mga oras na ginugugol natin sa kanila na pagmamahal. Karamihan sa mga kabataan ngayon, lalo na kung may kaya sa buhay, ay naliligaw ng landas sapagkat kulang sa atensyon ng mga magulang, lalo na ng isang ama. Ang kailangan ng ating mga anak ay pagkalinga at pagsubaybay natin at hindi ang anumang karangyaan sa buhay na binibigay natin. Ang karangyang ito ay nagtutulak sa kanila upang magawa ng masama at malulong sa mga bisyo. Pangapat po, a godly father is a man of integrity. Ang amang makadiyos ay isang lalaking may dignidad. Ang dignidad ay napakahalaga sa isang tao. Subalit nakalimutan niya yata ito ng maraming tao. Halos lahat yata ng opisyalis nating gobyerno, karamihan sa atin ay wala nito. Lahat halos ay kurap. At ang halos lahat ay may reputasyon na isang sinungaling. Ang dignidad ng isang tao ay dapat nating alagaan sa bawat aspeto ng ating buhay, sa ating tahanan, sa pagbabayad ng ating mga obligasyon, pagtupad sa ating mga pangako at ating mga commitments. Panglima po, at dito ako magtatapos. A godly father is a role model of God. Ang amang makadiyos ay kahintulad ng Diyos. Ang image ng mga ama ngayon ay hindi mabuti. Mahigit sa kalahati ng mga kabataan sa Amerika ay lumalaki na walang ama. Madalas ay karapatan natin na sila ay bigyan natin ng paukulang paggalang at pagmamahal. Sundin natin ang kanyang mga pangaral at huwag natin ipagwalang bahala ang turo ng ating mga ina at huwag silang hamakin sa kanilang katandaan. Ito ang gusto ng Diyos na ating gawin. At ito ang nararapat nating gawin. Sa panahon po natin ngayon, ang kailangan ng ating kalipunan ay mga amang magtatayo sa atin sa pagkakadapa at gawin ang makadiyos nilang katungkulan sa kanilang pamilya. Ilan pong mga qualities o katangian ng isang amang makadiyos ang nais ko pong ibahagi sa atin. Una po, a godly father loves God. Ang amang makadiyos ay mahal ang Diyos. Sikapin po natin na pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban upang ipagkaloob niya ang lahat
ng kailangan natin. Maging una sana ang ating relasyon sa Diyos upang makamtan natin ang kaligayahan sa buhay. Kung wala tayong tamang relasyon sa Kanya, ay hindi tayo makakatiyak na magkakaroon ng tamang relasyon sa ibang tao. Kung tayo lalayo sa Diyos, wala kapayapaan naghihintay sa atin. Pangalawa po, a godly father loves his wife. Ang amang makadiyos ay mahal ang kanyang asawa. Napakalaga po na mahalin natin ang ating mga asawa at hindi binububog o minamaltrato. Sila ang katuwang natin sa buhay sa pagbuo ng isang magandang pamilya. Karamihan sa ating mga lalaki ang akala sa pagmamahal ay tungkol sa sex lang. Ngunit parte ng pagmamahalan ng sex. Pero hindi ito sapat. Sa Ephesians chapter 5 verses 25 to 33 kung ating mababasa ay sinasabi na ibigin natin ang ating mga asawa dahil ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng sarili niyang katawan. Ang tunay na pagmamahal ay naghahanap ng paraan upang makatulong sa pangangailangan ng ibang tao. Hindi makakabawas ng ating pagkalalaki ang ipakita natin ang pagiging romantiko natin sa ating mga asawa. Kung may sasakyan po tayo, ay pagbukas po natin sila ng pintuan ng ating sasakyan kung tayo ay aalis. Kung mag-dinner tayo sa isang restaurant, ay hilahin natin yung siya para siya makaupo. Tumulong tayo sa kanila ng mga gawing bahay, gaya ng paglilinis ng banyo at maraming iba pa. Ang ating mga anak ay natututo sa atin kung paano natin tinatrato ang ating mga asawa. Isang araw, pag nag-asawa na din sila, ay gagawin din nila ang ginawa mo sa kanilang ina. Pangatlo po, a godly father loves his children. Ang amang makadiyos ay mahal ang kanyang mga anak. Ang pagmamahal sa anak ay higit sa isang provision para sa material na bagay. Hindi po nila kailangan ito. Ang kailangan po nila ay ang oras natin. Kung kailangan natin po silang disiplinahin, gawin ito po natin ito ng may pagmamahal. Huwag mo po natin silang paluin na may halong galit tayong nararamdaman. Itinuturing ng mga bata ang mga oras na ginugugol natin sa kanila na pagmamahal. Karamihan sa mga kabataan ngayon, lalo na kung may kaya sa buhay, ay naliligaw ng landas sapagkat kulang sa atensyon ng mga magulang, lalo na ng isang ama. Ang kailangan ng ating mga anak ay pagkalinga at pagsubaybay natin at hindi ang anumang karangyaan sa buhay na binibigay natin. Ang karangyaan ito ay nagtutulak sa kanila upang magawa ng masama at malulong sa mga bisyo. Pangapat po, a godly father is a man of integrity. Ang amang makadiyos ay isang lalaking may dignidad. Ang dignidad ay napakalaga sa isang tao. Subalit nakalimutan niya yata ito ng maraming tao. Halos lahat yata ng opisyalis nating gobyerno, karamihan sa atin ay wala nito. Lahat halos ay kurap. At ang halos lahat ay may kareputasyon na isang sinungaling. Ang dignidad ng isang tao ay dapat nating alagaan sa bawat aspeto ng ating buhay
sa ating tahanan, sa pagbabayad ng ating mga obligasyon, pagtupad sa ating mga pangako at ating mga commitments. Panglima po, at dito ako magtatapos. A godly father is a role model of God. Ang amang makadiyos ay kahintulad ng Diyos. Ang image ng mga ama ngayon ay hindi mabuti. Mahigit sa kalahati ng mga kabataan sa Amerika ay lumalaki na walang ama. Madalas ay iniiwan ng kanilang mga ama. Ang pang-aabuso ng mga ama sa anak ay lumalaganap. Tapos sasabihin natin sa kanila na ang Diyos is Heavenly Father. Huwag po natin iligaw ang mga bata o ang ating mga anak sa paniniwalang may Diyos kung tayong mga ama ni mismo ay hindi ginagawa ang mga makadiyos na bagay. Sundin po natin ang Diyos at ang kanyang katwiran upang sundin ng mga bata ang ating mga pinangangaral. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to... Magandang araw po sa ating lahat, sa mga ama ng tahanan. Happy Father's Day po. Isang awit po ang ihandog natin sa mga ama ng tahanan. The Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and thy power, and thy glory, forever, forever. For thine is thy kingdom, and thy power, and thy glory, forever. Amen. Po, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay buong pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa mensahe na hayag sa aming kalagitnaan sa oras na ito, Panginoon. Nalati mo sa aming puso at isipan. Salamat sa kay Garawin na nagbigay ng mensahe na ito at ginamit siya ng Diyos upang ipahatid ang mabuting balita hindi lamang sa mga ama ng tahanan, datapwat sa lahat ng makaririnig at makapapanood ng mensahe na ito ng Diyos. Pagpalain mo ang kanyang buong sambayanan at ikaw mag-ingat sa kanilang lahat. Gayon din pagpalain mo ang bawat isa na nakibahagi, nakinig sa mensahe ito ng Diyos at nakibahagi ng buong liturhiya ng morning worship para sa Father's Day o Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng ama ng tahanan, ingatan ang bawat isa sa kanila, at na magpatuloy sila na maging halimbawa, modelo
ng bawat pamilya o Panginoon. Panguna ka sa kanila, Diyos, pangunahan sila ng Santong Espiritu at ikaw ang siyang sumubaybay sa kanila sa pang-araw-araw nilang gawain sa hanap buhay, anumang paggawa nila sa tahanan man o Panginoon, kasama ang kanilang pamilya o Lord Jesus. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming bayan, ang aming bansa. Pangunahan mo ang aming Pangulo, ang kanyang gabinete, ang mga senador, mga congressman, ang mga namumuno sa Department of Health at iba pang agency o Panginoon ng pamahalaan. Nawa ay may sagawa nila ng maayos ang mga pangyayari sa pandemic na ito, Panginoon. Nawa ay mawala na ang mga viruses na ito at kami ay makabalik sa normal na pamumuhay o Panginoon. Nawa, O Lord, ikaw siyang manguna sa misyon mo kami by your power and your glory, O God. Dinadalangin namin, O Lord, ang aming mga manggagawa, ang mga obispo, ang mga DSS, din ang aming DS, na sila ay pupunta ng Pampanga at Nueva Ecija para dalawin ang kanyang nanay na may sakit. Kaya dalangin namin na pagaling mo ang nanay ni DS, O Lord. Kaya din, O God, pagunahan mo ang Valenzuela United Baptist Church. Palain mo ang mga pastor, mga diakonesa, dahil din ang mga nagtuturo sa mga bata, mga kabataan na masisigasig na tumutulong, at gayon din ang mga adult na tumutulong sa mga misyon o Panginoon. Gayon din pagpalain mo ang aming council, ang mga committees, gayon din ay ikaw din, Lord, ang gumawa ng paraan sa mga finances ng iyong iglesia sa dako ng Valenzuela, Panginoon. Napakahirap sa panahon na ito, ngunit meron kang himala. Hinihipo mo ang iyong mga anak upang patuloy na magkaloob, patuloy na magbigay sa gawain ng Panginoon. At alam nila na ang kanilang pagbibigay, pagtulong ay pagpapalain mo sila, O Lord Jesus. Hallelujah! Ingatan mo ang bawat pamilya. Ingatan mo ang bawat tahanan na ikaw ang nangunguna, O Panginoon, sa bawat isa. Pagpalain mo ang mga bata, kabataan, young adult, kababaihan, at kalalakihan, O Panginoon. Pagpalain mo ang iyong iglesia sa dako ng Valenzuela, baging sa ibang dako, sa lahat ng mga naghahayag ng salita ng Diyos upang mabago ang mundong aming ginagagalawan ng Diyos. Receive mo ang tuot, galit, hinanakit, inggit sa aming puso at isipan, at kami ay patuloy na magtutulungan ng Panginoon upang maiangat ang iyong kaharian dito sa lupa, O Panginoon. Kaya ang aming hinihintay, ang iyong muling pagbabalik, O Panginoon, ay nagpapatuloy kaming pinahayag ang salita sa mandako kami makamit. Kaya iniling namin ng pagkasi ng Santong Espiritu upang maging matatag, maging aktibo ang bawat isa, na sila ay puspos ng Santong Espiritu na merong maalab na pananampalataya. Kaya ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin. Sa linggong ito, muli ay dinadalangin ko ang Ama ng mga tahanan. Happy Father's Day. Kaya Lord, ikaw magpala, mag-ingat sa aming lahat. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Ama, ang kanyang pag-ibig at ang patuloy na pagliligtas ng kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, ating Panginoon at tagapagligtas. Ang kaibpisan, aliw at kapayapaang pinagkakaloob ng banal na Espiritu
sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Amen.